So, good evening po. Bago tayo mag-start sa chapter 4, gusto ko lang po munang magkaroon ng ah, recap about doon sa kahapon na pinag-aralan natin. So, kahapon Good evening po, po sa lahat. yes po, good Good evening po, evening. sir. Good evening po. So, Kanina po ba nag-start? hindi pa po. Ngayon pa lang po. 8:03 pa lang naman po. Okay. Apo, ngayon pa lang tayo mag-start. Salamat po. Sige po. Sige Okay. po. So, kahapon po, pinag-aralan natin sa chapter 3 yung 11 combined vowels and 5 twin consonants. So, ito po yung pinag-aralan natin na 11 combined vowels. Okay? So, kung i-recap po natin yan, ito po yung 11 combined vowels. Okay? So, tingnan nyo lang mabuti at babasahin ko ulit para mas maalala nyo or ma-recognize nyo yung sounds. Ang character po na ito, ang basa daw dyan ay E. Combination niya ng A at E. So, ang basa ay E. As in, effort. Ganun siya kalambot. Pag nadoble ang heaven, nagkakaroon ng Y sa unahan. Kung ito ay E, doble na ang heaven nun, so magiging Ye. E, Ye. Okay? Next. Etong sunod, ang basa naman daw dito ay E. E. Ano ang difference ng dalawa? E, E. Pareha silang letter E. Yun nga lang, ito yung malambot, ito yung sakto lang. E, E. Ngayon, pag nadoble ang heaven, kung ito ay E, ito ay Yi. E, Yi. So, E, I, Ye, Yi. Okay? Proceed tayo dun sa W. Sa mga W, ito po ang Wa. Combination niya ng O at A. Ang basa dyan ay Wa. Wa. Next. Ang sumunod ay combination ng O at ng E. Etong E. Kaya ang basa dyan ay We. We. Okay? Next. Wait lang po ah. Next po tayo. Dito naman tayo. Ito, ang susunod ay combination ng O at saka ng E. Ang basa daw dyan ay we. We. So, ang difference ng we ay malambot dito sa we. We. Hindi siya sobrang lambot, hindi rin siya sobrang tigas. We. We. Next. Ito namang sumunod ay combination ng U at saka ng O. Ang basa dito ay wo. Wo. Okay? Next tayo. Ang sumunod ay combination naman ng U at saka ng I. Okay? U at I. Kaya pag binasa yan ay we. Ngayon, kahapon, sinabi ko sa inyo na parehas lang ang sounds neto, ng character na ito, at saka ito. Same sounds lang sila, na ang basa dyan ay we. Kung ito ay malambot na we, etong dalawang ito ay yung katamtaman lang na we. Parang we are the champion. Ganun siya kung ibigkas. Etong sumunod, yan yung matigas dahil combination yan ng U at saka ng I. Kaya ang basa dito ay we. Matigas. We. So, ang medyo confusing ang sounds dito, itong apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay? So, ang difference is malambot. We, we. Mas matigas to. We. As in, I will. I win.
Ganon. And the last one, ang basa dito ay uy. Katunog siya ng uy, pero nakaganon pa din. Kasi nga, ang kasama niyan ay yung na vowels. Uy. Okay? Uy. Yun yung sounds ito. So, these are the 11 combined vowels kahapon. Ulitin ko ulit ha, para sa inyong, para mas maintindihan nyo. E, I, Ye, Yi, Wa, We, Wi, Wo, Wi, Wi, Uy. Okay? So, maliwanag po ba yun? Na-recap po ba guys? Pa-thumbs up kung na-recap po kayo. Okay? Okay, very good po. So, maraming salamat po. Proceed naman tayo doon sa 5 twin consonant. So, ang 5 twin consonant, eto po yon. Sa 2, 3, 4, 5. Kaya siya tinawag na twin consonant dahil kambal nga po sila. Kaya nga twin. Kambal na K, kambal na T, kambal na P, kambal na S, at kambal na J. Okay. Paano ang basa nito? Wait lang po. Paano ang basa nito? So, kagaya ng sabi ko kahapon, ang 5 twin consonant ay mas kilala din bilang mga tense consonant. Ibig sabihin, meron siyang tension dun sa tongue kapag siya ay ipopronounce. Okay? Paano yon? For example, wait lang. Wait lang po ah. Eto. Kung ang plain lang ay ipinopronounce natin with plain pronunciation like ka, this one have the tension. Ka. 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 Okay? So, ito ay parang nanggugulat or tense yung pag-pronounce. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng ito, yung mga tense consonant natin, kung lalagyan natin yan ng a, ang basa dito ay ka, ta, pa, sa, ja. Ganun po ang basa dyan. Okay? Ngayon, meron po tayong dalawang way kung paano siya basahin, depende sa kanyang posisyon. Nabanggit ko din yun kahapon, na kapag nasa unahan siya ng syllables, yan po ay tense kung basahin or mabilis. Pero kapag nasa gitna na siya ng isang word or syllables, yan po ay nagiging double na ang basa. So, paano yung sinasabi ko? Eto, kung babasahin natin to yung word na ito, ang basa dito ay kal. Kasi nasa unahan yung double K. So, tense ang sounds niya. Kal. Kal. Okay? Pero ngayong nasa gitna na yung double K, hindi yan babasahin as tense. Doble na ang basa dyan. So, kung ito ay double K, ang basa dito ay double K din. Ang basa dyan ay akka. Double K. Akka. Okay? Next. Eto, sa letter T, double T, since nasa unahan siya ng word, ang basa dito ay tang. Tang. Eto, since nasa gitna na siya, double T ang basa sa kanya. So, ang basa dyan ay itta. Itta. Double T. Next. This one, since nasa unahan yung double P,
Ang basa dyan ay pang. Pang. Pero dito, since nasa gitna yung double P, okay, ang basa dito ay doble na. Oppa. Oppa. Ganon. This one, double S ay nasa unahan, sal. Sal. Pero since eto, nasa gitna siya, ang basa dito ay pizza. Pizza. Okay? Last, nasa first yung double J, so ang basa dyan ay juk. Juk. Eto, nasa gitna yung double J, adja. Adja. Double J. Okay? So, yun po yung pagbasa ng twin consonant. Na-recall po ba? Naunawaan po ba? Pa-thumbs up ulit kung naunawaan po. Okay, okay. Very good. Parang dadalawa yung nag-thumbs up. Naunawaan po ba ng iba? Okay. Okay po. Thank you po. So, next na po tayo. So, kahapon din po, pinag-aralan natin yung linking sounds. Ang linking sounds na sinasabi is yung TPK. Meron kasi tayong tinatawag na mga strong consonant. Lahat ng nagiging T sa ilalim, P sa ilalim, at K sa ilalim. So yung TPK ng mga strong consonant na yan, pag yan ay napunta sa ilalim at nasusundan noong magbabago sa gitna, hindi na magbabago yung nasa gitna, yung sounds. Parang magiging first pa rin siya. Okay? I-recall ko lang po yun bago tayo mag-proceed. Kasi mamaya, magkakaroon na naman tayo ng panibagong linking sounds. Okay? Marami ang nagiging letter T natin sa ilalim. Andyan na yung plain na T, yung H, yung S, yung double S, yung J, yung CH. Lahat ng ito ay nagiging kulang pa, yung aspirated T. Lahat ng 7 character na yan, kapag nasa ilalim yan, final, ay letter T. Ito namang P, yung plain na P, at yung aspirated P. Yan ay letter P sa ilalim. At yung K ay yung plain K, aspirated K, tsaka double K. Yan. So, etong mga to, ang mga TPK. Okay? So, for example, halimbawa, yung meet, eto. Ang word po na ito, kung babasahin po natin, okay, ang basa dito po ay meet. Meet. Okay? Meet ang basa dyan. Yung pangalawa, eto, since ito ay K, kaso nasa gitna, kaya magiging G siya, ang basa dito ay go. So, ang basa dapat dito, ma'am, sir, ay meet, go. Meet, go. Yun nga lang, since may rules tayo kahapon na pinag-aralan na maglilink ang sounds kung TPK ang nasa ilalim. So, ano yon? Since etong nasa ilalim ay TPK, kasama siya sa TPK, eto yon. So, yung kasunod niya na dapat magbabago sa gitna, kagaya ng K, pag nasa gitna yan, magiging G, ay hindi na magbabago. Parang nasa first pa rin siya. So, ibig sabihin, hindi meet go ang basa dyan. Ang basa po dyan dapat ay meet ko. Meet ko. Kasi nga, TPK ang nasundan. Okay? Isa pa pong example. Halimbawa, eto. Yan. Ang basa dapat dito ay op, nasa gitna yung T, so magiging D. Op,
da. Op, da. Pero since ang sounds ng P ay nasundan ng, ang P pala ay kasama sa TPK. Ayun, P. So yung kasunod niya na dapat magiging D ay hindi na magbabago. Kasi parang nasa first na ulit siya. Kasi affected siya ng TPK. So yan ay magiging opta. Hindi opda. Yun yung TPK na sinasabi ko. Pero kung hindi naman TPK ang nasa ilalim, hindi po yan mag-a-apply. Kagaya na lang halimbawa ng eto. Yan. Ang basa dito sa first syllables ay al. Etong sumunod, since nasa gitna yung T, magiging D. Alda. So in this case, magiging alta ba ito? Hindi. Bakit? Kasi ang L ay hindi kasama dito sa TPK. Kaya hindi mag-a-apply yung pagiging first sounds nung kasunod. Kung ano yung pinag-aralan nating una na pag nasa middle yan, magiging D at is po yan. Kasi yung kasunod naman niya ay wala dun sa TPK. Okay? Yan yung linking sounds. Na-recall po ba ito? Naintindihan po ba ng mas maayos? Paki-thumbs up po ulit kung naintindihan. Okay? So gusto ko lang kasing klaro tayo dun sa mga rulings bago tayo mag-proceed sa susunod. Para hindi po tayo malito. Okay? Very good po. Salamat. Okay. So, ang susunod na po natin guys today ay yung chapter 4. Okay? Yan. Okay, wait lang po ha. Ano ko lang. Okay, so ang chapter 4 po natin ay mapapag-aralan po natin ang final consonant or yung mga nasa ilalim, yung mga tinatawag nating final positions. Okay? So yun yung pag-aaralan natin sa chapter 4. Proceed po tayo. Ang final consonant po ay mas kilala din bilang bat-chim. Nakikita nyo dito yung may red, yung inaano ko, yung may laser. Final consonant is also called bat-chim. Ang basa dito ay bat-chim. Okay? So, ang mga bat-chim, yan yung mga nasa ilalim. Kung sa English nga ay final consonant. So for example, etong word ng book in Korean, ang basa dyan ay check. Alin ang batchim dyan? Yung K. Kasi siya ay nasa final consonant. Okay? Next, ang word for mountain, ang basa dyan ay sun. Okay? Ang sun, ang batchim dyan ay yung N. Next, ang word ng t-shirt ay oat. No, not t-shirt, sorry. Clothes. Okay? Ang word for clothes or damit ay oat. So yung S na kapag nasa ilalim, di ba, ay nagiging T, yan yung batchim dyan. At yung sa chicken, guys, apatan na to. So, eto, mamaya ituturo ko kung paano basahin. Dahil kapag apatan po, for your information, ang mga Korean, hindi nila kayang bumasa ng 4 na letter sa loob ng isang syllables. For example, yung word ng cart, mart, park. Hindi nila kayang basahin yon ng 4 yung sounds. Like P-A-R-K, park. C-A-R-T, cart. Hindi kaya yon.
Ang gagawin nila dyan, it's either silent ang isa or hatiin nila sa dalawang syllables or dalawang pantig. For example, yung park. Ang basa nila dyan ay it's either pak, silent R, pak. O di kaya naman, pak, pak, inate. Okay? Ganun po yung ginagawa nila. So, ibig sabihin, dito po sa ating chicken, since ang spelling niyan ay T-A-L-K, hindi nila yan babasahin as talk. Merong sinasilent dyan, pag-apatan na. At mamaya, pag-aaralan natin yon. So, dito, ang basa dito ay tak sa chicken. Tak. Silent L. So, kagaya nga na sabi ko, wag na muna kayong ma-confuse kasi ituturo ko sa inyo mamaya kung alin ang nasa silent dyan at hindi. Okay? So, proceed po tayo. Meron po tayong 19 consonants. Okay? At sa 19 consonants na yon, 16 lang po ang ginagawang patchim or final consonant. Ang tatlo po dyan ay hindi ginagawang patchim. Kung mapapansin nyo, dito sa may pinakailalim ng screen, nandyan po yung double P, double J, at double T, yung mga twin. Yung tatlong yan, not used as patchim or final consonant. Okay? Kaya out of 19 consonants, 16 lang ang ginagawang patchim. At eto nga po yun. So, sa 16 consonant, meron lang tayong 7 patchim sounds value. Ibig sabihin, maraming mga consonant na pare-parehas na sila kapag nasa ilalim. Kagaya na lang nitong tatlong K. Yung plain K, twin K, at aspirated K. Yung tatlong yan po, kapag nakita nyo yan sa final or sa pinakailalim, iisang letter na lang yan. Letter K na lang. Okay? Next. Ang N, alam nyo naman yan, na always N naman yan kahit saan mapunta. So, pag nasa ilalim yan, letter N na lang. Ang may pinakamarami po na consonant na nagiging letter T sa ilalim. Okay? Yun yung pinakamarami. Ito po yung consonant na yun. Yung plain na T, aspirated T, S, double S, J, CH, at saka yung H. 7 consonant na iba't iba, pero kapag napunta sila sa ilalim, iisang letter na lang sila. Letter T. Next. Yung real, yung R, pag napunta na sa ilalim, letter T na yan. Letter L na yan, sorry. Yung M ay always M naman yan, kahit saan mapunta. Yung P at yung aspirated P ay letter P na lang pag nasa ilalim. At yung bilog ay nagiging NG na lang kapag nasa ilalim. So, eto na po yung mga sound value natin kapag ka nasa ilalim. So, kung mapapansin ninyo, wala po ang mga Korean word na pag nasa ilalim yung sounds kagaya ng letter S. Halimbawa, di ba meron tayong pag binigkas natin ay halimbawa ay kas. Kas. Meron tayong final consonant na letter S, yung pangatlo na sounds. Pero ang Korean wala pong ganyan. Okay? Kasi ito lang yung maririnig nyo sa pinakailalim ng kanilang syllables, pagtatluhan. Puro K, puro N, puro T, puro L, puro M, puro P, at purong NG. Yan lang po ang maririnig natin sa final value ng kanilang syllables. Okay? Kapag tatluhan. Okay. So, naunawaan po ba ito? Paki-thumbs up po. Kung may tanong, mag-raise ng hand. Okay? So, proceed po tayo. Kung naunawaan po yon, since madali lang naman yan kasi syempre yung pinag-aralan natin na
yung positioning na first, medial, at saka final, halos ito din naman po yun. Okay? So, proceed po tayo sa susunod. Meron po tayo ngayong mapapag-aralan na bagong linking sounds. At ang tawag natin dito ay donut rules. Okay? Actually, hindi naman talaga originally donut rules to. Ito ay kumbaga ay naging way kung paano mas madali ninyong mauunawaan yung rules na yon. Okay? So, palakihin ko muna yung screen. Wait lang po. Okay. So guys, yung sinasabi kong donut rules, ang rules kasi ng donut rules ay ganito. If ever yung mga final consonant, ang mga final consonant kasi, yan yung makikita natin na nasa ilalim. Ito yon. Pag tatluhan yan, pag apatan naman, ito yung mga nasa ilalim. Basta lahat ng consonant na nasa final position, yun yung tawag ay patching. Okay? Ngayon, pag daw ang mga final consonant, di ba, pinag-aralan natin yung 7 sounds kapag nasa ilalim sila. Okay? Pero kapag kayang mga final consonant na yan ay nasundan ng vowels, magbabago ang sounds niya. Maglilink ang sounds ng nasa ilalim papunta dun sa vowels para maging sounds siya kung ano yung sounds niya pag nasa gitna. So, paano sir yung sinasabi mo? Parang nakakalito siya. So, ganito po kasi ang example. Yan. Etong word na ito, kung babasahin natin yung first syllables, originally, ang basa dito ay got. G or K. Pwede rin K. Got. O. Tapos yung S, di ba pag nasa ilalim po yan, based sa pinag-aralan nating batchim, ay nagiging letter T. So, ang basa dito dapat ay got or caught. Maalin sa dalawa. Yan yung original na basa dyan. Kung ito lang ang titignan mo, ang basa dito ay caught or got. Okay? Ngayon, yung sinasabi ko kanina na pag nasundan ng vowels, eto yon. Di ba guys? Ang sounds lang nito ay E. Yan lang naman ang sounds niyan. Ano ba ang E? E is a vowel. Okay? Eto, filler lang siya. Na kumbaga, inilagay lang yan kasi ang sounds lang ng syllables ay vowels na E. Yan yung sinasabi na kapag ang final consonant na ito ay na-meet or nasundan ng vowels. It's either A, E, I, O, U, yung lahat ng mga vowels natin. Pero kasi, kaya medyo nakaka-confuse yan dahil ang utak natin ay naka-instill na ang bilog na ito ay isang consonant. At ang consonant na yan ay yung Even though silent siya, na inilalagay as a filler sa mga vowels lamang, pero consonant pa din siyang masasabi. Kaya po yung iba nalilito. Sir, akala ko ba pag nasundan ng vowels, ito ay consonant. Pero kasi ang basa dito ay vowels lang, which is E. Kaya yun yung sinasabing pag nasundan ng vowels or pag na-meet yung vowels. Kaya ang ginawa ko ngayon, para mas madali sa inyo, imagine natin na si or yung bilog ay isang donut. Kasi yung bilog mukhang donut, di ba? So, every time na si final consonant, yung mga nasa ilalim ay masusundan ng donut, yun na yung sinasabi kong donut rules. Okay? Hindi na natin i-base kung nasundan ng vowels. Hindi na ganon. Kasi nga, maraming nako-confuse na ang ay consonant, hindi vowels. Okay.
So, ang rules na natin ngayon, donut rules, na kapag ang final consonant ay nasundan ng donut, yung bilog. Nagigets po ba yon? Pa-thumbs up nga po kung nagigets yon. Okay, so ibabalik ko na ulit sa lesson plan. So, eto ngayon yung sinasabi natin na donut rules. Yan, so tignan natin yung picture. So, syempre, di ba ang donut, masarap kainin, very enticing sa mata. Di ba? So, ngayon, ibig sabihin, kung enticing siya sa mata, yung nasa final consonant or yung nasa ibabang consonant, which is yung dito sa pinakita ko sa inyo kanina, ito yung S na naging T. Okay? Na kung nandito sa screen, makikita ninyo, ito yun. Yung, wait lang, on ko lang yung laser. Yan. Ito yung nakikita nyo. Ito yung word na isinulat ko. Kot, I. So, ang ating rules, let us think na yung siong ay isang donut. Na kapag ka po yung final consonant na nasa ilalim na sinundan ng bilog, which is yung donut na, ay lagi niyang kakainin yung donut. Kung sino yung nasa ilalim na sinundan ng donut. So, kagaya na ito, kung mapapansin nyo dito sa picture, okay, si kot ay may letter S sa ilalim na naging letter T na. Ang sabi po ni S or T, Nomo bego pa. Ang sabi niya, I'm so hungry. Gutom na daw siya. Ngayon, may na-sightseeing siya sa taas. Wow, merong donut doon. Sabi niya, wow, mashiketa. Sabi niya ganon. Ang sabi nun, wow, it's so yummy. Kasi na-sightseeing niya yung donut na kasunod niya doon. So, madali lang niyang dambahin yan. Kasi kasunod na niya yan. So, syempre, since gutom si donut, since gutom si S, na naging T, kasi nasa ilalim siya, letter T yan, di ba, kapag nasa pinakailalim. Dadambahin niya ngayon yung donut. Syempre, hindi naman lalapit yung donut sa kanya kasi takot nga siya, di ba? So, ngayon, since gutom si S na naging T, dadambahin niya yung donut. At nung nadamba niya yung donut, umalis siya sa ilalim. At lumipat siya doon sa pwesto ng donut. Kinain niya ngayon yung donut. Sabi nung donut, apa, ouch, masakit daw. Pero since gutom nga si S na naging T nung nasa ilalim, kinain niya yung donut. At ayun, kinain na niya yung donut. Goodbye, rest in peace na lang kay donut. At ang sabi ni S, Bepulo, I'm full. So nawala na ngayon si donut. Ang makikita nyo, yung S na nasa katabi na nung E, na yung pesto ni donut, pinalitan niya. Okay? So kung kanina, ang basa natin dito, yung nasa pinakaunahan, ay kot, I, dahil nga, si S ay nasa ilalim, kaya ang basa natin dyan ay T. Pero since dumamba siya doon sa pwesto ng donut at nalipat siya dito, anong basa sa kanya? Hindi na ito magiging T kasi nasa gitna na siya. Ang basa na dyan ay S na lang kasi nasa middle na siya. So hindi kot-i ang basa. Kung hindi, ko-shi. Ko-shi. Kasi yung S na naging T kanina kasi nasa ilalim siya, ay nagiging S na ulit dahil napunta na siya sa middle. Pero, always remember, sounds or pronunciation lang po ang lumilipat. Ibig sabihin, hindi literal na umaakyat yung S na nasa ilalim doon sa pwesto ng donut. Maglilink lang po yung sounds. Nag-gets nyo po ba? Sounds lang ang ililink natin. Hindi natin literal na ililipat yung mismong spelling ng word. So, ibig sabihin, ang makikita nyo pa rin ay etong nasa unahan. Pag nagbabasa kayo, eto ang makikita nyo spelling yan.
Pero hindi ang basa ay kot-i. Ang basa ay ko-shi. Nakagaya nung nandito sa last. Nag-gets po ba yon? Naunawaan po ba? Paki-thumbs up nga po kung naunawaan. Baka mamaya nalito po kayo. Okay. So magbibigay tayo ngayon ng iba pang information. Sorry. Magbibigay tayo ng iba pang sample. Okay? Always remember these linking sounds, hindi literal na lumilipat ang letra. Okay? Yung sounds lang po, the way kung paano natin siya babasahin, ay ililink natin yung final consonant pag nasusundan ng donut. So for example, ito pa. Ang basa po dito ay pop. Based sa pinag-aralan natin, ang basa dyan ay pop. Okay? Kung ang kasunod nitong pop ay eto, walang mangyayaring linking sounds dyan kasi hindi naman donut yon, consonant yan. So, at is pa din ang basa dito ay P. Pero, kung ang kasunod niyan ay donut, kagaya halimbawa neto, yan. Ang pop, ang first syllables ay pop daw. Kung ito ay babasahin natin, silent to, di ba? L. So, ang basa dito ay ul. So, supposedly, ang basa dapat po dyan ay pop, ul. Pop, ul. So, dapat, ang basa ay pop-pul. Pop-pul. Pero, alalahanin ninyo yung donut rules. Paano, sir, yung donut rules? Meron tayong final consonant na may kasunod na donut. Iisipin natin na ito ay donut. Okay? So, si P ngayon ay gutom at kakainin niya ang donut. Kapag gutom si P at kinain niya yung donut, malilipat siya dito sa pwesto ng donut. So, ano ng letter or ano ng basa sa P kapag nasa medial position siya? Di ba yan ay nagiging B? Nagiging B siya? So, hindi pala pa-pull ang basa dito. Ang basa dyan ay pa-bull. Yung P, even though nasa ilalim siya, dapat P yan, pero since nasundan siya nung donut, nag-link yung sounds niya doon at ang sounds niya ay parang nasa gitna. Kaya B ang basa sa kanya. So, ang basa dito ay pa-bull. Pero ang spelling, ganyan pa din. Hindi magbabago. Hindi literal na ililipat yung na ganyan. Hindi ganon. Okay? Yung sounds lang. Mababasa nyo siya as like this. Huwag nyong babasahin as papul. Ang basa dyan ay pabul. Ganito yung sounds niya. Ganito yung the way na pagbasa. Sa utak nyo lang or sa isip nyo lang, ililipat yung letter. At syempre, since nagbabago na ang letter nung nasa ilalim, pag napupunta sa gitna, dapat isaalang-alang natin yung changes niya. Okay? So ito, kahit nasa ilalim si P, pero nasundan ng donut, magiging B ang basa. Pa-bul. Pa-bul. Naunawaan po ba? Pa-thumbs up nga po ulit kung naintindihan. At mag-iisa pa tayo ng example. Okay, very good. Siguraduhin yung naintindihan nyo guys ha. Kasi marami po ang nag-aaral ng Korean language na hindi po ito alam. Itong donut rules, yung linking sounds. Kaya minsan, pahirapan po silang maintindihan ng mga Koreans. Kasi nga, mali yung pag-pronounce. Maliban na lang kung naisulat na nila at nakikita na nila. Pag sila lang nabasa,
Yan pala ang ibig mong sabihin. Pero kapag ka po yung conversation at sinabi mong papul, ano yung papul? Dapat pabul. Ganun po yun. Okay? Isa pa pong example. Nawala? Ay, hindi pala. Okay. Eto, ang susunod na example natin, guys. So, kung titignan po ninyo, ang basa natin muna, babasahin muna natin siya normal. Okay? Yung wala munang linking sounds. Ang basa sa first syllables, M, O. Nasa ilalim to, so ang basa dyan ay K. So, ang basa sa first syllables ay mok. Mok. Next, silent yan, O. O. Silent yun, yo. So kung babasahin natin yan, mok o yo. Mok o yo. Ganon dapat. Okay? Pero, since meron tayong K sa ilalim, final consonant, patching, na nasundan ng donut. Ito yung donut. So, gutom si K, kakainin niya yung donut. At pag kinain niya yung donut, aakyat siya doon at malilipat yung sounds niya dito. Okay? Di ba ang K, kapag nasa ilalim ay K. Pero pag napunta na siya sa gitna, anong sounds niya? Di ba siya ay letter G? Nagbabago siya kapag nasa middle. So kanina, pag nasa ilalim, K siya. Pero nung napunta siya sa gitna, magiging G siya. So hindi mo koyo ang basa. Ang basa ay mogoyo. Mogoyo. Ganon. So ganon po. Yung iba, karamihan, pag sinabi nilang mokoyo, mali yun. Dapat, ang basa dyan ay mogoyo. Kasi nga, marami ang nag-aaral ng Korean language, hindi nila alam ang donut rules. Kaya hindi nila alam na ito, originally, K naman talaga ang basa dyan. Kasi yan yung nakasulat eh. Di ba pag nasa ilalim K yan? Pero kung susundan mo yung linking sounds, kahit nasa ilalim yan, pero nasundan ng donut, magiging middle yan. Kahit nasa ilalim siya. So, magiging G yan. Dahil naglilink yung sounds dun sa donut. Okay? Pero, ang mababasa nyo pa rin sa libro or sa mga nakasulat, ay ganyan. Kaya marami nagkakaroon ng mistake sa pag-pronounce kasi nga, ang alam nila, K naman talaga yan, nasa ilalim eh, which is true. Pero dapat, alam nyo yung linking sounds para hindi kayo magkamali ng pronunciation or pakikipag-usap. This is mogoyo, hindi mokoyo. Naunawaan po ba yon? Paki-thumbs up nga po kung naunawaan. Okay. So, marami akong naririnig kasi sa mga, especially nung nagtatrabaho ako sa South Korea, sabi nila, ilyo-il. Ilyo-il. Ang ilyo-il po kasi, kaya madalas yang mabanggit, kasi yan ay Sunday in English. Ang Sunday in Korean, eto po yan. Eto po yan. Ang Sunday in Korean ay il, yo, il. Yan naman talaga ang basa mo dyan kung iisa-isahin mo yan. Dahil originally, ang R pag nasa ilalim ay L. Kaya ang basa dyan, technically, ilyo-il. Ilyo-il. But, since ang L ay nasa final at nasundan siya ng donut, kakainin ni L yung donut at malilipat siya dito. Di ba kapag ka po yung
L ay nasa middle, anong basa sa kanya? R na ang basa, hindi na L. So mali ang pagbasa, ito ay ilyo-il. Mali yun. Ang basa dyan ay iryo-il. Iryo-il. Kasi yung L naging R sa part na to. At Rio ang basa dyan. Kaya kayo, kapag kasasabihin nyo, anong gagawin mo sa Sunday? Dapat, iryo-il. Iryo-il mo, heyo. Hindi ilyo-il. Mali po yun. Ganyan po. Maraming nagkakamali sa ganitong part. Okay? Kaya ako, nung nag-start ako magturo talaga, kiniklaro ko to sa mga estudyante ko. Kasi, pag sinabi mo sa mga Korean, ilyo-il, pahirapan pa bago nila maintindihan yan. Medyo magbabaper sila. Ano yung ilyo-il? Pero pag sinabi mong iryo-il, gets agad nila yan. Kasi yun ang tamang pronunciation yan. Okay po? So, yan yung dapat nating consider. Pero, hindi po literal na lumilipat yan. Natatandaan nyo yun. Yung way lang ng pagbasa. Ganyan pa din ang inyong makikitang word. Ng Sunday. Vocabularies to. Sunday. Iryo-il ang basa. Ngayon guys, eto ba ay magiging donut? Hindi. Bakit sir hindi to donut? Eh bilog naman yan. As long as walang final consonant, yung sinundan niya, hindi yan magiging donut. Kasi walang kakain. Eto may kakain. Yun. Eto wala. Kasi vowels lang siya. Walang final consonant. So kung meron yan dito, halimbawa, meron yan dito. Yan. Yun. Eto, kakainin naman niya yun. So ang basa dito ay yok, il, magiging yo, gil. Yo, gil ang basa. Iryo, lumipat dito. Ito naman kay lilipat dito. So ang basa dyan ay iryo, gil. Ganon yon. Okay? Tuloy-tuloy yan as long as merong final consonant or patchim sa ilalim at nasusundan ng donut. Okay? Tuloy-tuloy yung paglipat niyan. Naunawaan po ba yon? Paki-thumbs up ulit kung naunawaan, guys. Okay ha? So, ngayon, alam nyo na kung bakit ang basa sa Korean alphabet ay, sorry, not Korean alphabet. Sa Korean language ay Hangugo. Kung bakit Hangugo yan, kasi ito'y donut. Hanguk, kung ito lang. Hanguk. Pero since nasundan ito, which is donut yun, kakainin niya yan. So, ang basa dyan ay magiging G. Ang basa dito ay Han-gu-go. Lumipat kasi yung sounds niya doon. Kaya ang Korean alphabet, ang Korean language, ang basa dyan ay Hangugo. Hangugo. Hindi Hankuko. Hankuko. Hindi ganon. Okay? So, maliwanag na tayo dito guys ha. Kung kayo nako-confuse, pwede kayong mag-raise hand guys. Para po mas ma-explain ko pa ito. Wala naman? Sure po kayo? Wala. Okay? So, okay naman. So, next po tayo. Ang susunod naman natin, hindi lang pala yung or yung silent na bilog ang nagiging donut. Okay? Ang H ay pwede ring maging donut. Ito. Bukod po dito sa na donut, pwede siya maging donut. Etong H pwede ring maging donut. Paano yon? For example, this one. Ang word na ito, kung babasahin mo, il.
ang first syllables. He, ang second syllables. H ito ay I. Sorry, E. Il, he, yo. Il, he, yo. Ngayon, based sa ating rules, hindi lang po yung bilog ang nagiging donut, pati si H. So, ibig sabihin, kung ito ay H, donut din pala siya. At si L, kakainin niya yung H. Kasi nasa final consonant to. Parang bilog lang din siya kung tutusin. Pero H yan ha. So, kapag kinain ni L yung H, malilipat si L dito. Magiging R siya. Mawawala yung H sounds. R na lang ang mababasa. So, hindi pala ilheyo ang basa dyan. Kung hindi, I, re, I, dahil nalipat yung L doon, yung sounds, at naging R, ang basa dito ay re. I, re, yu. I, re, yu. Yun po ang rules ng ng H na magiging donut. Isa pa pong example. This one. Ang ibig sabihin pala po ng ireyo ay working, na nasa manual naman natin to. Okay? Same as this, nasa manual natin. So, pagka po ito'y na-cut, magsisend ulit ako ng link. Okay? Chal. Jal, actually, jal talaga ang basa dyan. Kaso lang, ang Korean, yung modern rules, CH ang basa sa J. So, ang basa dyan ay chal. He. Yo. So, ang basa ay chal, he, yo. Dapat. Pero since si L ay nasundan ng H, which is donut din ang H, lilipat siya dyan. So, magiging re ulit yan. So, hindi chalheyo ang basa dyan. Chareyo. Makakat na to guys. Magsisenda lang ulit ako ng link. Okay?
Okay? Kompleto na ulit. So guys sinasabi ko po sa inyo, hindi lang po yung ang donut rule, kung hindi yung H. Kagaya nga ng example ko kanina, so possibly, ang basa dapat dito ay chal, he, yo. Kaso lang, since si L ay nasundan ng H, which is ang H ay nagiging donut din, ang L ay lilipat dito at magiging R na siya. So, ang basa dyan ay chareo. Chareo ang basa. Wala akong maririnig na ang basa nyo dyan ay chalheo. Chalheo. Mali yun. Chareo. Chareo. Ganun yun dapat. Even ganito po ang mangyari. Kahit ganito po ang mangyari. Kung mapapansin ninyo, etong isang syllables na ito, apatan po yan. S-E-L-H. Silent ang isa dyan. Kung babasahin nyo, ito lang, shill ang basa dyan. Silent H. Pero, since merong kasunod na donut dito, yung original na donut, yung bilog, kakainin niya ni H. Kasi siya yung pinakamalapit. Okay? Ngayon, since si H po ay, pag kinain niya yung bilog, di ba lilipat siya dyan, yung H. Kaso lang, si H po ay donut din. Di ba? Si H ay donut din. Kaya kakainin ulit siya ni R. Ni L pala, sorry. Pag kinain ni L yung H ulit, itong H na ito na lumipat doon, kakainin niya ulit yun. Kaya ang mangyayari dyan, yung L ay magiging R. Kaya ang basa dyan ay shi, ro, yo. Kasi yung L naging R sa part na to. Kinain muna nung bilog, kinain muna ni H yung donut, pero since ang H ay donut din, kaya kinain ulit ng L. Kaya ang basa dyan ay shiroyo. Shiroyo. Isa pa pong example. Eto. By the way, ang ibig sabihin pala ng chareyo ay good job or doing well, magaling. Ang shiroyo ay don't like. Pag sinabi mong shiroyo, ayoko. Ganun yan. Proceed tayo dito. Eto, kung babasahin natin to, man. Silent H ulit yan. Man. Mamaya ko na ituturo yung nasa silent ha. Dadako tayo dyan. Man, a, yo. Yun dapat ang basa dyan. Man, a, yo. Pero since eto ay donut, merong final consonant dito, kakainin ni H yan. Yung donut. Pero si H kasi na kumain doon sa donut ay donut din. Kaya kakainin niya ni N. Okay? Kaya mapupunta yung N sa part nito. Kaya yan ay hindi dito mababasa yung man, yung N. Dito malang, ma. Kasi yung N lumipat doon. So doon mababasa yung N. Ma, na, yo. Manayo ang basa dyan. So ang ibig sabihin ng manayo naman ay to be many or marami. Okay? So naunawaan po ba itong ating H na nagiging donut? Paki-thumbs up po kung naunawaan. Okay. May pa-heart pa sa sermon book. Yeah. So, yun nga lang guys, kung yung or yung bilog na donut ay walang exemption or lahat po ng consonant na nasa ilalim, pag nasundan yan, ay ginagawang donut talaga at always kinakain or always naglilink yung sounds. Pagdating po sa H na nagiging donut, meron tayong exception. Paano yung exemption na yon?
Meron po kasi tayong TPK na naman. May issue na naman po ang TPK. Okay? Ang lahat ng TPK, kapag yan ang nasa ilalim, at masusundan daw ng H, hindi po kakainin. Hindi magiging donut. Ano-ano ba ang TPK? Ulitin natin. T, aspirated T, S, double S, J, CH, tsaka H. Yan lahat yung nagiging T. Ang nagiging P, aspirated T. At yung nagiging K, aspirated K, tsaka twin K. Meaning, napansin nyo ba kanina, yung example ko dun sa H ay hindi kasama yung TPK. Diba? Pansin nyo, yung working, il, heyo. Ang nasa ilalim ay R na naging L. Wala yun sa TPK. Kaya kinain niya yung H as donut. Kaya naging ireyo. Okay? Yung shil hoyo na naging shiroyo. L pa din yon. Ano pa? Chalheyo na naging chareyo. L pa din yon. Yung manayo, letter N naman yon, man. Wala yun sa TPK. Kaya lahat ng wala dun sa TPK, pag nasundan ng H, kakainin siya like donut na kagaya nung sa donut rules. Parehas lang sila ng rules. Maliban sa lahat ng TPK. Paano ngayon to? Magbibigay tayo ng example. Pero bago yon, explain ko muna ang rules nito. Bakit naka-exempt itong tatlong to? Tanda nyo, meron tayong aspirated T. Meron tayong aspirated P. Meron tayong aspirated K. Ang mangyayari po kasi, ulitin ko. Aspirated T, aspirated P, at saka aspirated K. Ang mangyayari daw po kasi, kapag yung H ang kasunod ng mga TPK na nasa ilalim, hindi po kakainin yung H as donut. Ang mangyayari, magko-combine sila. Pag nag-combine kasi yung TPK dun sa H, magiging aspirated yung sounds. Remember that yung T, kapag aspirated, di ba may H sound? Ta. Sorry, mali. Ta. Pa. Ka. Yan yung sounds nun. So, ang mangyayari, lahat ng nasa ilalim na TPK, etong mga to, pag masusundan ng H, magko-combine yan at magti-turn into aspirated. So, paano yon? Lahat ng nagiging letter T sa ilalim, pag nasundan yan ng H, magiging aspirated siya. Hindi niya kakainin yung H. Combined ang mangyayari. Magiging aspirated. Lahat ng P, maalin dito, eto lahat ng T. Ngayon naman lahat ng P. Pag nasundan ng H, hindi niya kakainin yung H as donut. Magko-combine sila at matiturn into aspirated. Same as lahat ng nagiging K. Lahat ng nagiging K, pag nasundan niya ng H, hindi yan kakainin. Magko-combine yan at mag-turn into aspirated. So, tanda nyo, pag plain lang, ta. Yung T. Ta. Pero pag aspirated kasi, may H sounds. Kaya pag nag-combine yon, ta. Pa. Ka. Ganun po siya. So, eto po yung ibig kong sabihin dyan. Maliban lang sa lahat ng TPK, ang mangyayari, laging kain sa donut. Kain sa donut. Pero kapag ka po yung TPK na at nasundan ng H, combine na siya. Magti-turn into aspirated. Magbibigay ako ng example. For example, eto. Kung babasahin po ninyo ito,
Ang basa sa first syllables, M, O, S. Pero ang S, since nasa ilalim yan, magiging T. So, ang basa sa first syllables ay mot. Mot. Sumunod, H, E, he. He. Yo. Yo. Kung ang una niyong iisipin ay ang H ay donut, so dapat kakainin yon. Pag kinain po ni S na naging T na, yung donut, pag yan ay lumipat sa gitna, matik magiging S ulit yan. Ang basa dyan ay museo, which is wrong. Kasi nga, sabi ko sa inyo, hindi kakainin ng TPK ang H. Magko-combine yun at magti-turn into aspirated consonant. So, ibig sabihin, ang S na naging T, nasundan ng H. Pag nag-combine yan, T at H, magiging aspirated. T. So, ang basa dyan ay mo, te, yu. Mo, te, yu. Naging aspirated yung dalawa. Kasi nagkapanunod sila. T at H, ta, te. Ang basa, moteo. Nakukuha po ba? Pa-thumbs up nga po kung nakuha yon. Okay, very good. Very good. Isa pa pong example, magbigay pa ako. This one. By the way, ang ibig sabihin ng moteo, I don't know well. Hindi ako marunong. Hindi ko alam. Moteo. Yan yan. Marunong ka nito? Moteo. I don't know. Hindi ko alam. Ganun po yun. Yun yung ibig sabihin ng moteo. Moteo. Halimbawa, tinanong ka, marunong ka mag-Korean? Moteo. Hindi ako marunong. Yun po yun. Next. Proceed tayo dito. Ito ay nasa nandun naman yan sa ating manual. Kaya, huwag kayong mamroblema. Okay? Etong susunod, ang basa dito sa first syllables ay te. Te. Sumunod, since nasa gitna to, magiging D. Tedap. Tedap. Letter P to, nasundan ng he. Tedap he. Kung yung kanina ang sinasabi ko na baka ang gawin ninyo ay since si P ay nasundan ng H, kakainin niya yung P para maging B. Hindi po ganon. Dahil ang P ay kasama sa TPK na strong consonant, ang P pag nasundan ng H, magiging aspirated. Okay? So, ang P pag nasundan ng H, magiging aspirated. Ang basa dito ay hindi tedabe. Magiging aspirated yung P pag nasundan ng H. So, magiging pe. Pe. So, ang basa dito ay te, da, pe. Hindi te, dap, he. Lalong hindi te, da, be. Ang basa, te, da, magko-combine, magiging aspirated. Pe. Pe. Naunawaan po ba yon? Te, da, pe. Pa-thumbs up po. Ang ibig sabihin ng te, da, pe ay answer. Sumagot ka. Te, da, pe. Sagot, te, da, pe. Yan po ang ibig sabihin niya. Next example natin. Wait lang po. Durahin ko lang po. Ang susunod na example natin ay traffic.
This one. Okay. Ang basa sa first syllables, M, A, K. So, ang basa dyan ay Mac. Mac. Sumunod, H, E. He. He. T na naging D kasi nasa middle. T na magiging D. D, A. Da. Ang basa, Mac, He, Da. Pero, etong K, hindi niya kakainin yung H as donut. Dahil ang K ay isang TPK. Ito yon. So, ang sabi, kapag mga TPK, mako-combine kay H at magiging aspirated. So, ang K plus H ay magiging aspirated K. Ibig sabihin, ang K at H ay magko-combine at magiging aspirated. So, yung K ay magiging Ki. Ki. So, ang basa dito ay Makida. Makida. Traffic ang ibig sabihin niyan. Makida. Okay? Naunawaan po ito? Nag-gets po ba? Pa-thumbs up po ulit kung nag-gets. Okay, very good, very good. Ang isa pa pong information is, even though mag-vice versa sila, kahit magkabaliktad dyan, same pa din, magiging aspirated pa rin yun. Paano yun? For example, this one. Kung babasahin po natin to, E. Ro. Ang H pag nasa ilalim ay nagiging T. So, ang basa dito ay rot. Irot. Irot. Then, ang sumunod, K at saka E. Sir, ba't K yan? T ang nasa ilalim. So, hindi yan magiging G. TPK yon. So, ang basa dyan ay irotki. Irotki. Ang sinasabi kong vice versa is, kung kanina nasa ilalim ang K na sundan ng H, eto naman, baliktad. H naman ang nasa ilalim at nasundan ng K. Same lang yan. Same lang yan na magiging aspirated. So, etong K ay magiging aspirated. So, ang basa dyan ay iro, magko-combine to. Magiging aspirated K. So, ang basa, iro, ke. Iro, ke. Iro, ke. Like this. Ang ibig sabihin niya. Iro, ke. Like this. Naintindihan po ba? Kahit mag-vice versa yon, magiging aspirated pa din po. Kung naintindihan, pa-thumbs up. Okay. So, that was the donut rules. Okay? Ang lahat ng bilog or yung donut, walang exemption. Ang meron lang exemption ay yung H. Tandaan niyo po yan. Baka mamaya gawin niyo ding aspirated kahit yung bilog. Hindi po. Dahil yung dahil yung aspirated natin ay merong H sounds. Kaya kapag ang TPK ang kasama nung H, magsasama sila at mati-turn into aspirated consonant. Yun yung rules nun. Okay? So, balik tayo sa lesson.
Okay. So, eto nga yung kaninang rules natin, yung sa donut rules. So, natakal ko na to kanina, sinulat ko na yan. So, ganun nga yan. Yung got-i ay babasahin as goshi, yung pap-ul ay babasahin as pabul. Yung mokoyo, ay babasahin as mogoyo. Mogoyo. Okay? Next. Yan. Magkakaroon tayo ngayon ng practice. Kagaya na itong nasa, pakinggan nyo lang ako ha, itong nasa screen. Dito, ang music. Ang basa po dito ay, pakinggan, umak. Umak. Ba't naging umak? Si M ay nasundan ng donut, kaya magiging, or lilipat yung M doon, yung sounds. Kaya sa halip na ak, malipat yung M doon sa donut. Kaya mawawala siya sa ilalim at malilipat doon. So, ang basa, umak. Eto na yon. Okay? Music. Umak. Next. Ang house. Ang house po, kung titignan natin, ito yon. Cheap. E. Cheap. E. Pero since ang P ay nasundan ng donut, kakainin ng P ang donut, at pag napunta ang P sa gitna, magiging B. So, ang basa dyan ay hindi cheap E. Ang basa, chibe. Chibe. Naging B na. Kasi kinain yung donut. Bilog yan ha, donut yan, hindi yan H. Next, ang walking. Pagdating sa walking, ang basa dito sa original ay call o yo. Call o yo. Since ang L ay nasundan ng donut, lilipat yung L doon sa donut, kakainin niya. At pag nalipat siya sa gitna, magiging R. So, hindi koloyo ang basa dyan. Koroyo. Ang basa, koroyo. Walking. So, pag sinabi mo, I am walking at home or I am walking at house, chibe, koroyo. Chibe, koroyo. Ganun yan. Okay? Next. Proceed tayo dito sa flower. Ang flower, in Korean ay kut. Ito po yun. Double K, O, at saka CH. Eh di ba CH pag nasa ilalim ay T. So ang basa sa first syllables, kut. Kut. Then nasundan ng E. Nagkataon na ang E ay may donut, yung bilog. So si CH ngayon ay lilipat doon. Kung kanina letter T yan, pag napunta yan sa gitna, babalik siya sa pagiging CH. So, ang basa dito ay hindi kot-i. Kung hindi, kotchi. Kotchi. Yun po ang basa. Dahil si CH na naging T ay lumipat sa gitna. But not literal ha. Sounds lamang. Next. Yun nga kanina, di ba? Sabi ko sa inyo, ang Korean language, Hanguk-o, magiging Hangugo. Kasi si K ng cook ay lumipat doon sa vowel, sa donut. Okay? Sa sitting naman. Sa sitting po, mapapansin ninyo yung first syllables ay apatan. So, ang basa muna dito for the meantime ay an, silent J. An. Sumunod a, sumunod yo. Pero, since may donut dito, sa A, yung J, kakainin niya yung donut. Hindi yung N. Even though silent yung J kanina dyan, hindi siya nababasa. Kasi ang basa dito ay an. Pero since siya ang kasunod nung donut, siya ang may rights para kainin yun. So tatalon ngayon yung J doon sa sounds sa pwesto ng donut. So mababasa siya ngayon. Magiging ja. Ang basa, an, ja, yo.
an, ja, yo. Sitting. Last example. Sa name. Ang name po ay Irem. Irem. Ngayon, nasundan siya ng I. Irumi. Irumi. Si M, lilipat dun sa donut. Pero since hindi naman nagbabago ang M at is pa rin siya na M, kaso lang hindi mo siya maririnig sa part ng Irem. Kanina, Irem. Ngayon, since lumipat yung M dun sa donut, ang basa na niyan ay Iremi. Iremi. Name. Okay? Next, yung grandfather. Ang grandfather po, kung babasahin natin yan, hal, a, bo, g. Hal, a, bo, g. Pero since ang L na nasa ilalim ni hal ay nasundan ng donut, yung bilog, lilipat yung sounds at magiging R kasi nasa middle. Ang basa na ngayon, haraboji. Haraboji. Grandfather. Okay? Next, ang reading, last na sample. Ang basa dito sa first syllables, ik, silent L. Ik. So, hindi dapat basahin yung L kapag ito lang. Syllables. Ik o yo. Pero, since ang donut ay ito, nasa O, sinundan po nung K or anitong K. Okay? So, kanina hindi nababasa ang L. Pero since aalis ang K at lilipat dun yung sound sa donut, mapabasa na yung L dyan. Kasi siya ay naiwan. So, ang basa ngayon ay ilgoyo. Ilgoyo. Tandaan nyo yung kaninang sabi ko, kung apat ang sounds sa loob ng isang syllables, hindi kayang basahin ng mga Korean nang sabay-sabay yung apat. Kaya nagsasilent sila ng isa. Pero in this case, sa part ng ilgoyo, since ang basa dito ay ik, silent yung L, hindi nila pwedeng basahin yung L kasi nandito pa yung K. Dito pa siya nababasa, ik. Pero since nasundan ng donut, umalis yung K. So, hindi na siya babasahin dun sa syllables na una. Dahil dun na siya sa second syllables. Go. Kaya mababasa yung N. Kasi hindi na siya apat. Kaya magiging ilgoyo ang basa dyan. Okay? Reading po yun. So, naunawaan po ba itong mga sample ng donut rules? Paki-thumbs up po ulit kung naunawaan. Okay, very good po. Okay, so kailangan nyo lang i-memorize at intindihin ang donut rules. Okay, tapos na rin naman tayo dun sa H at saka dun sa aspirated na TPK. Ito yung kaninang ine-explain ko. Okay, proceed tayo ngayon. So, etong mga vocabularies na ito, guys, ito naman ay kailangan nyo lang basahin. Kasi ito ay sample ng mga sample yan ng mga final consonant. Yung kapag napunta sa ilalim, ay nagiging K, nagiging N, nagiging T, nagiging L. So, eto lang yon. Babasahin ko lang siya. Okay? Kapag sinabing neck, in Korean, mok. Ang kitchen, puok. Ang outside, pak. Ang mountain, sun. Ang ice or snow, nun. Ang letter, pyeonji. Ang month, tal. Ang foot, pal. Ang night, pam. Ang body, mom. Ang rice, pap. Ang front, up. Ang river, kang. Ang room, pang. Ang listen or hear, tutta. Ang bark, chitta. Ang flower, kut. Ang finish, kt. Ang clothes, ut. Ang white, hayatta.
ang have exists, there is, itta. So, sample lang yan nung mga final consonant. Given lahat yan dyan. Yung lahat ng final consonant. Okay? Proceed po tayo. Wait lang. Huwag na to. Wait lang po ah. So, since alam nyo na rin naman kung paano yung making of syllables natin kasi pinag-aralan natin yun sa chapter 1, okay? Always remember po na ang ang positioning po is kapag ka po ang kasama ng first consonant ay vertical vowel, nasa right side siya. Kagaya nitong P plus A. Yung P at A, nasa right side yung A. At kapag may pangatlong letter yan, which is consonant dapat, laging nasa ilalim. Kaya pag isinulat mo yung P plus A plus bilog, ganito ang mangyayari. So, ang basa dyan ay pang. Ang ibig sabihin ng pang ay room. Next, etong K na samahan ng O, which is ang O po ay horizontal vowel. So, kapag horizontal, nasa ilalim ng first consonant. Kaya ganito ang sulat niyan. K, then O. Okay, nasa ilalim. At kung meron pa yung final consonant, yung pangatlo, pinakailalim pa ulit siya. Kaya ganito ang sulat niyan. K plus O plus M, com. Next. Yung sumunod, yung pangatlo, S ang nasa unahan, nasundan siya ng combined vowels na wi. Wi. So ngayon, papasok ngayon dun yung S. Kung mapapansin ninyo, ang S ay nasa loob or nasa pagitan ng wi. Okay? Kung paghiwalayin natin ang wi, di ba yan ay pinagsamang u at saka i. So kung paghiwalayin natin yan, nasusunod pa rin natin ang rules. Kung ang S, kung titignan niyo yung sample, ang S nasa ibaba niya ang u, su. Then yung sumunod, yung S nasa right side niya yung E dahil vertical siya. She. So ngayon, pagdating dito, kung mapapansin niyo yung sulat, ito yung S, ang U nasa ilalim niya. So nasunod pa rin natin. Ito yung S, nasa right side naman niya yung E. So nasusunod pa rin natin ang rules. Even though yan ay combined vowels na magkasama ang horizontal at ang vertical. Nasusunod pa rin natin yung tamang pagsulat. So, ang basa dito ay sweep. Dahil may letter P pa sa pinakailalim. Sweep. Okay, so these are way kung paano bumuo ng syllables kapag tatluhan na. Okay, kagaya nito. Alam ko meron yata nito sa inyong manual or sa manual na sample din. Okay, so ganito ang magiging itsura niyan. P plus yo plus K, pyok. K, double K plus U plus T, kut. N plus A plus L, nal. Ganyan ang itsura dapat. CH plus O plus S, magiging chot. Yung J plus U plus K, juk, pababa. N plus U plus N, nun. K plus wa plus bilog, ganyan ang itsura niyan, kwang. S plus U plus T, sut. Silent plus wo plus L, wol. And J plus E plus P, chip. Chip. Ganyan siya. Okay, so yan yung tamang pagsulat. Okay. So, proceed na tayo ngayon, guys, sa yung double consonant, yung apata na, yung nasa ilalim. Nabanggit ko sa inyo kanina na
nasa silent ang isa dyan. So, kanina pa siguro kayo yung nagtataka kung alin ba talaga ang nasa silent doon. Kagaya ng chicken. Even though apatan siya, bakit ang basa lang ay tak? Okay. So, sa pagbabasa po ng apatan, guys, importante na alam ninyo yung billing, yung pagkakasunod-sunod nitong mga consonant. Di ba tayo, meron tayong pagkakasunod-sunod ng alphabet. For example, A, B, C, D, E, F, G, hanggang Z. So, dapat alam nyo yung A to Z, which is, etong nasa taas, yan na yung parang A to Z. Okay? Mauuna ang K, ganito yan. Kanadarama, pasa, aja, tsaka, tapa, ha. Yan yung pagkakasunod-sunod. Kung ang alphabet natin, A ang una, sa kanila K. Ang pinakalas Z sa atin, sa kanila ang pinakalas H. So, eto na yung billing na sinasabi. Ngayon, paano nga bababasahin yung mga yung mga double or complex batching? So, ganito siya. Tingnan mabuti. Dito, may makikita po kayo yung first na magkasama yung K at S sa ilalim. Kagaya sa word ng mock. Mock. Wait lang. Mas maganda isulat ko na lang po. Sorry. Sulat ko na lang po. Medyo maliit kasi sa screen. Yan. Okay. Meron kayong makikita, paano ngayon yung, sige, okay lang. Wait lang, sulat ko lang yung billing ha. Kanadarama, pa, Kanadarama, pa, sa, ja, cha, ka, ta, ha, ha. So, eto guys yung billing. So, yan ang susundin natin kung alin ang masa-silent at hindi. Ang base sa rules natin, kung sino yung nauna sa billing, siya yung babasahin. Kapag may nakita kayong apatan, yung dalawang nasa ilalim. So, ganito siya. Ayan yung billing. Ngayon, for example, nakita po ninyo yung K at saka yung S na nasa ilalim. Kagaya sa word ng neto. Ang ibig sabihin nito sa English ay share or portion. Nandun naman yan sa manual natin, kaya okay lang. Dito, alin ang babasahin natin dun sa K at S? Kasi hindi pwedeng apat yung basahin. Laging silent ang isa. So sabi ko nga kanina, kaya importante ang billing na yan, kasi nga, billing ang ating susundin. Okay? Wait lang. So, importante yung pagkakasunod-sunod kasi yung billing, kung sino yung nauna, siya ang masusunod. So, dito sa K at S, mas nauna ang K bago ang S. So, ibig sabihin, ang babasahin ay si K. Silent S. Kasi kung sino yung nauna sa billing, siya ang babasahin. So, sa part ng K at S, pag nakita nyo magkasama yan sa ilalim, ang babasahin nyo dyan ay K. Hindi yung S. So, ang basa dito ay mock. Mock. Silent S. Mock ang basa. Ay, wag yan. Mock ang basa. Okay? Mock. Next. Sa sunod naman na example ay L at saka K. L at K. Sa L at saka sa K, pag nakita niya sa isang word, kagaya ng sa chicken,
Yung chicken kanina. T-A-L-K. Ang babasahin natin dito ay yung K. Kasi nasa unahan yung K bago yung L. Kaya silent L. Kaya ang basa dito ay tak. Tak. Silent L. Okay? Next. Ang susunod natin ay ang PS. PS. Ang PS, pwede mong makita yan sa word na price. Eto. Since mauuna ang letter P bago ang S, ang babasahin ay yung P. So, ang basa dito ay cup. Silent S. Cup. Kasi mauna yung P sa S. Next. Ang susunod natin ay yung N at saka yung J. Sa N at saka sa J, kagaya ng to sit, sa word na to, may kasamang N at J yung first syllables. So since mauuna ang N bago yung J, ang babasahin dito ay yung N. Kaya dito, silent J. Ang basa dyan ay an. An. Anta. Anta ang basa. So, hindi nabasa yung J. Anta. Next po tayo. Ang susunod naman natin ay NH. Sa NH, kagaya ng to be many, To be many ba yung example dito? Yes, tama. To be many. Yan. Dito, sa N at H, mauuna ang N bago ang H kasi nasa last ang H. Kaya ang babasahin dito ay yung N. So, ang basa dito ay manta. 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 Silent H. Next. Ang susunod na complex batchim ay LP. LP. Sa L at P, kagaya sa word ng wide, ang mauna ay L bago ang, ba't nabura to? L ang mauna bago ang P. Kaya dito, ang babasahin sa L at P ay yung L, hindi yung P. So dito, ang basa ay nol, silent P. Nolta. Nolta. Nang ibig sabihin ay wide. Next, L, sunod. LS. Yan. Sa word ng wiggle. Ito, LS po ang nasa ilalim. Since mauuna ulit ang L bago ang S, kaya ang babasahin pa rin natin dito ay yung L, silent S. So, ang basa dyan ay, ang basa dito ay wiggle. Wiggle. Silent S. Okay? Ang ibig sabihin ng wiggle ay only way or single way. Next po tayo, yung LT. L, tsaka T. Kagaya sa word ng halta. Yan. Dito, sa LT, sa word nitong halta, mauuna pa rin ang L bago ang T. So, silent T ito. L ang babasahin. Kaya ang basa dito ay halta. Halta. Okay? Halta. Ang ibig sabihin ng halta ay to leak. Nandun naman yan sa ating sample. Next, ang susunod naman natin ay yung LH.
Kapag nagsama ang LH naman sa ilalim, kagaya sa word ng dislike, mauuna po ulit ang L bago ang H sa billing. So, ang babasahin ay L, silent H. So, ang basa dito ay shilta. Shilta. Meron tayong siyam na complex batching or yung dalawahan na nasa final consonant. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam ang sumusunod sa billing. Ibig sabihin, siyam ang sumusunod na kung sino yung nauna, siya yung babasahin. Pero guys, meron tayong dalawang pasaway. Ang dalawang pasaway na yan ay si LP at saka si LM. Okay? Wait lang ha, isulat ko na. Yan. Bakit nabanggit or nasabing pasaway yung dalawa? Meron kasing dalawa na makikita kayo na nasa ilalim din na dalawahan. Yung isa ay si LP at si LM. Okay? Supposedly, kung titignan natin itong LP, mauuna ang L bago si P. Ano po? Pero since sabi nga, pasaway daw itong dalawang ito, hindi sila nasunod sa billing. Kagaya nung nauna kong tinuro. Si LP, kahit nauna si L bago si P, since pasaway nga siya, si P ang nabasa, hindi si L. Dapat baliktad. So, ibig sabihin, sa word nito, dapat ang basa dito ay ulta. Kasi nasa unahan ng L bago yung P. Pero hindi. Ang basa dyan ay upta. Si P ang binasa, hindi si L. Dahil pasaway nga siya. Same as LM. Dapat mauuna ang L bago ang M. So possibly dapat sa dalawang ito, ang mababasa ay si L. So dapat ang basa dito ay Olgida. Olgida. Pero since pasaway nga po sila, si M ang binasa, hindi si L. Yung pangalawa. Kaya ang basa dito ay hindi Olgida. Silent L. Omgida. Sorry. Omgida. Okay? So, yun po yung ating complex batching, guys. Ang sumusunod sa billing ay siyam. At ang... So, wait lang. Yan ako lang sa screen. Ang sumusunod po sa billing ay siyam. At ang hindi nasunod sa billing ay dalawa. So, 11 lang naman po ang ating complex batching. Kung ano yung nakikita nyo dito sa screen, siyam ang nasunod sa billing, dalawa ang hindi. Wala na kayong ibang makikita na dalawahan bukod sa 11 na to. Nakukuha po ba yun? Nagigets po ba yung explanation ng complex batching? Paki-thumbs up nga po kung nakukuha po. Ang tinatandaan ko po dito ay yung hindi nasunod sa billing. Kasi dadalawa lang naman sila. The rest, alam ko na kung sino yung nauna sa billing, siya ang babasahin. Okay? So, wala na po kayong ibang makikita, di ba? Ito, kung mapapansin ninyo, siyam, yung nasa taas, KS, LK, PS, NJ, NH, LP, LS, LT, LH. Yung nasa pinakababa, LP, LM. Wala na kayong ibang makikitang magkasama bukod dyan. Baka kasi maisip nyo, Sir, paano pag nakakita ko ng ML naman? O di kaya naman, PL naman. Wala nang ganon. Sila lang po yun. Wala nang iba. Okay po? Siyam ang nasunod sa billing, dalawa ang hindi. Ibig sabihin, 11 lang yung possible makita ninyo sa
complex batchim. Pero, hindi po limited lamang dyan sa word na yan ang mga complex batchim. Pwede nyo rin siyang makita sa ibang word. Kagaya kanina, yung chicken, tak, chicken. LK po yan. Mauuna ang K kaysa sa L, kaya ang basa dito ay tak. Ngayon, nalaman nyo na kung bakit tak. Ngayon, ang LK, pwede mo ring makita yan sa ibang word, kagaya ng ikta, to read. LK, chicken, to read. Tak, ikta. Yun yung sinasabi ko na hindi lang siya limited sa chicken lang. Kasi pwede mo pa rin siyang makita sa iba pang word kagaya nito. For example, kagaya ng price. Ang price ay cup. PS ang magkasama. Mauuna ang P kaysa sa S. Kaya ang mababasa dito ay P. Cup. Pero ito, hindi lang limited sa word na price. Pwede mo rin yung makita dun sa, basa pa ba? Itim na. Pwede mo siyang makita, yung PS na yan sa ibang word kagaya ng opta. Parehas lang na PS. Kaya parehas na P ang mababasa dyan. Cup, op. Ang opta naman ay don't have. Okay? So, hindi lang limited sa iisang word. Kumbaga, paulit-ulit mo lang makikita kahit sa iba't ibang word. Pero sila pa din. Yung siyam na sumusunod sa billing at yung dalawang hindi. Nakukuha po ba yon? Pa-thumbs up naman po kung nakuha yung aking explain. Okay, so patapos na rin naman po tayo. 8 minutes na lang pala. Ngayon, marahil nagtatanong kayo, may possibility ba sir na mabasa natin yung apat na word na yon? Apat na letter? Yes. If ever masundan siya ng donut. Doon lang mababasa yon, kagaya nung kanina. Yan. Pag ito lang ang babasahin mo, silent ang isa dyan. Pag wala ito, an, silent J. Op, silent S. Pero once na masundan ng donut yan, since ito ay donut, kakainin niya nung malapit. So kapag kinain ng malapit, mawawala yung sounds niyan dyan. Lilipat doon sa kabila. Kaya kung sino yung na-silent, or kung sino yung natira, babasahin. Silent J, babasahin doon. An, ja. Nabasa siya dito. Anjayo. Op, silent S. Pero since umalis siya at lumipat siya doon, op, soyo. Nabasa yung S. Pero sa ibang syllables na. Kung iisang syllables lang yan, never mababasa yung apat. Kasi laging silent ang isa. Maliban na lang kung umalis yung sounds dun sa isang syllables. Okay? Nag-gets po ba ulit yun? Pa-thumbs up po ulit. Okay, very good. So, yun lang naman ang way kung paano natin mababasa ang complex batching. So, proceed tayo dun sa ilang mga vocabularies. So, babasahin ko lang sa inyo yung mga vocabularies na gumagamit ng mga batchim, kagaya nitong book. Isusulat nyo ulit ito pag isinend ko sa inyo doon sa GC. Yung mga hindi makapagpa-print guys ng yung hindi makapagpa-print ng manual, pwede naman sa bond paper, 'di ba nagsisend ako ng picture ng mga vocabularies para ma-practice kayo magsulat, i-convert ninyo yung picture, isulat ninyo doon sa bond paper or sa papel. Kahit wag na yung drawing, yun lang mismo kagaya nito. Check in English book. Isulat nyo lang siya para matuto kayong magbasa at magsulat. Or kung gusto nyo, gawin nyo siyang flashcard. Okay? Para mas mabilis ang inyong pagme-memorize. Kasi mas maraming vocabularies na alam, mas makakapag-usap kayo ng mga Korean phrases or kaya ninyong gumawa ng mga sentences. Okay? Next. Ang desk ay checksang. Checksang. Next,
Ang eyeglass, angyong. Angyong. Then, ang umbrella, usan. Usan. Telephone, Jonwa. Kung titignan yung spelling niyan, Jonwa. Pero po, ang tawag ng mga Korean dyan ay Chona. Yan yung pinakamadalas nilang tawag dyan. Jonwa, kung titignan ng spelling, pero ang madalas, Chona. Okay? Nun, ice or snow. Pal, foot. Newspaper, Shinmun. Shinmun. Water, mul. Mul. Bag, kabang. Kabang. Bread, pang. Pang. Flower, kut. Kut. Susi, yolsui. Yolsui. Knife or cutter, kal. Kal. Hakyo ay school. Hakyo. Meron lang tayong mga pahabol ditong dagdag vocabularies na kapag elementary school, chodong hakyo. Pag high school, kodong hakyo. Kapag ka university, tihakyo. Kapag ka teacher, kapag classroom, kyoshil. Kapag teacher, kyosa. Kapag classmate, panchingu. Kapag student, haksen. Okay? Mababasa nyo naman yan pag sinend ko na yung picture na yan. Ang Korea ay hanguk, na alam nyo naman na. Ip ay mouth. Window, 창문. Door, mun. Pencil, 연필. And calendar, talyo. Talyo. Okay, so tapos na po yung ating chapter 4. By next week, guys, medyo magpapaalam ako sa inyo sa Saturday kasi meron lang akong event na a-attendan, so hindi gagamitin kasi namin tong space namin sa school. Ano po? By Saturday, guys, mag-skip muna tayo ng class. Okay? Mag-chat din ako sa GC. Pero sa Sunday, may klase tayo. Next week. 22 kasi ay Saturday, may event lang ako. So, wala tayong pasok ng Saturday, pero Sunday meron. Pagdating ng Sunday po, next week, chapter 5 po tayo. At sa chapter 5 po, mapapag-aralan na natin ang making sentences. Kaya ngayon pa lang, guys, sauluhin nyo na po yung alphabet. Okay? Huwag kayong titigil hanggat hindi nyo na memorize yung 19 consonant and 21 vowels. Dahil pag nagpunta na tayo dito sa sentences, more on reading na tayo dyan. Babasahin natin yan. Okay? Kaya dapat ma-memorize nyo na po. Walang ibang magpupush sa inyo kung hindi sarili nyo. Dahil lalo pa online tayo, di ba? So, kulang tayo sa participation ng oral. Ako lang halos lahat ang nagsasalita. Okay? Kaya ang kailangan, lahat ng aking ibinibigay sa inyo na mga vocabularies, babasahin nyo na lang yan. At bago kayo makapagbasa niyan, kailangan sa ulo nyo na yung consonants and vowels. Okay? So, since tapos na rin naman tayo, guys, see you on next week ng Sunday kasi wala tayong pasok ng Saturday. Okay po. Okay lang ba sa inyo yon na mag-skip muna tayo ng Saturday? Pa-thumbs up naman po kung okay lang sa inyo. Okay, thank you. So guys sentences na tayo by next week. So mag-i-stop na din naman to. Ingat po kayo dyan. Good night. Mag-out na din po ito. So chat na lang po ako. Bye-bye po. Thank you po.